So yun yung ano, yun yung wire. Bumaba service entrance. Ayan, line 1 lang tumalan. So 200 amps breaker to. Ay mga lodi, dito ulit tayo sa ginagawa natin. Tuloy-tuloy lang yung ano, yung paggawa natin na ano, isa service drop and yung pinaka meter center mga lodi. So yung tubo, ito nyo. Ay mga lodi. So yung tubo na puputulin na pinutol natin na 270. Ay mga lodi. 270 kasi yung ano, yung una nilagay natin dyan 270. Ngayon check natin yung 3 meter. Ito kasi nabili nila to 3 meter na mga lods. Then 4 na kalam yung ilalagay natin dun sa pinakang sa dulo, sa baba, then 2 dito sa portion na to mga lods. So check natin kung sobrang taas ba o ano. Wala na tayong ibang option kundi itong 3 meters na to. So itaas na lang natin dun sa lugar na yan. Talayo naman yung pinakang ano, pinakang service provider. Kung tataas siya ng halos kapantay niya or konting baba lang, so okay lang mga lods. So subukan ko ano to, subukan ko ilagay ito. Yung ano, hanapin pa natin yung expansion bolt kasi nagpabuild tayo ng expansion bolt na mas mahaba. So hanapin natin yan. Okay. Bali ano nga pala, nilagay ko na yung service cap. Yung service cap ay ito mga lods. Ito yung service cap. So ito yung tinetre dito. Yung pinakang cap niya na doon sa nilagay muna natin doon. Then sa kabila ito yung hub para dun sa ano, service equipment natin. So i-fix na muna natin to. Then hanapin ko yung ano. Makita niyo pinipinturahan pa rin natin yung mga ano, yung mga joints ng ano. Para protection pa rin yan dun sa ano, sa rust. Kaya wala din. Nakabili tayo ng ano, nung Unistrat clamp ito. So ito naka-anchor lang to dito mga nagsan. Mga ganyan lang yan. Then ituturn dito sa taas. So ito lang yung gagamitin natin dito sa ano, sa clamp ng 2-inch pipe natin. Para mas madali ilagay. Kaya yung maggaganito pa tayo. Wala pa yung ano kasi nito. Bumili tayo ng spring nut. Wala naman yung pinakang bolt niya. So bibili pa, magiging useless to pag wala yung bolt. Iba pa naman yung size ng ano nito mga lodi, iba yung size ng bolt niya. Ito yung wire na gagamitin natin. Bali 80mm to mga lods. Belt touch pa pala ito nabili mga lods. So medyo mahal siguro ito mga lods. Belt touch na 80mm THH yan. So belt touch pa yung binili. Yung raceway na gagamitin natin is pipe mga lods. Para service entrance to. Bali ang lalabas lang dyan ay yung dulo. Then ito nasa box naman na yung dulo nito. Then ang expose lang is yung part na yun, yung para sa service drop. So 80mm na service entrance natin. Then 22mm itong pang grounding. So ito yung pang grounding mga. So ito is white ang nilalagay dito sa lugar namin sa Meralco mga lodi. So white. So itong white na to is ito yung naka center top dun sa 110 mga lods. Kaya white na nakalagay nila. So ilalagay na natin to dito para makasa natin dun sa box. Malagay natin yung breaker. So puputulin ko na muna ito. Ayan mga lodi. So ito yung pasobra natin dito sa may entrance cap. Then yun yung para sa breaker. So ang breaker
is nasa top ng breaker mo. So kaya ganun. So pwede pa natin batakin dito. Ay hindi na pala. Pag nalagay pala yung entrance cap dito, hindi na natin yun maano. So kasi babali na to dito. Ito nalagay lang natin doon ng mga ilang twirl, ilang loop. Then ito is para sa ano nito, para sa breaker na tumalab. So ito ano na lang natin yan. Tayo nang bala pagka-terminate dito. So 8mm mga lodi, 8mm THN wire to, kaya makita nyo parang balaki ng wire. 80mm double ano to, double insulation. Ayan mga lodi, double insulation tong ano na to, itong type ng wire na to. Yung sa grounding ganun din, same din to, THN din. So ikasan na natin yung breaker. So yung breaker is 200 amps yun. Ay malade, ito yung gagamitin na breaker, 200 amps yan para sa wire na to. So ipipix na natin yung yan, yung breaker. Nilagay na rin natin tong wire. Ang problema ay baka hindi na natin mailagay yung cover nitong breaker mga lods. Kasi gagawin natin yung wire, iikot natin, ilulup natin din pababa na gano'n. So baka hindi na natin malagay itong yung cover. So try natin. Ayan mga lodi. So na-terminate na natin yung service entrance wire dito sa breaker. So 200 amps breaker to, 80mm na wire sa incoming ng main breaker natin. So yung out nito is pupunta dito sa gutter busbar gutter para doon sa load nito. Ang load niya is yung mga busbar na yun. Then yung busbar niyan, diyan nakakabit lahat ng lahat ng meter, diyan kakabit. Ay malodi, diyan kakabit yung lahat ng meter. Ay malodi. So i-crimp natin yung i-crimp natin yung grounding, yung white cable. So yung kinrimp na natin yung 80mm. So yung crimper natin hanggang 50 lang yung max yan. Meron tayong binili na pang 80mm na yung pinupukpok. Pakikita ko sa inyo yung mga lots. So yun yung niya, yun yung pagkakakrimp niya yung mga lots yan. So nakakrimp na yan. Yun yung yung pinupukpok lang. So i-crimp natin to, ito 22mm to. So dun sa dito sa natin is hanggang 50mm. So may 20 meron siyang 25mm. Makita niyo. Ayan, naka 25-16 yan. Kasi yung dalawang 25 medyo maluwag. Kaya ginawa ko 25-16. Makita niyo 25 and 16 yan. So yun ang gagamitin natin na die, na crimping die para dito sa na to. Ayan, 25mm to mga lods. 25. Ang size ng wire natin is 22mm. So ito 25. So malaki na konti. Then yung sa pag-crimp, ang gamit natin 25 tsaka 16 na yan.
Ay mga lodi, makikita niyo yung pagkakakrib. Yung isa ito yung malaki. So ito yung number 16 na die. Kasi lumulog yung yung parehas na 25. So makikita niyo naman may inspection hole diyan, ayan. So salag na ganito may butas. Inspection hole ang tawag dito mga lods, dun sa butas na yan. So diyan yung makikita kung nakalubog na yung wire talaga dun sa dulo. So yan yung titingnan nyo palagi. So i-crimp pa natin na isa. So inuuna ko dito sa lugar na to, then tsaka natin i-crimp dun sa pangalawa sa taas. Okay na. So na-crimp na natin. Ilalagay natin doon sa bus bar para sa grounding. Yung wire na to galing yan doon sa taas. So yun yung pinakang service drop. Ididirect na natin dito sa bus bar yan. Then maglalagay tayo ng isa pa para sa bus bar. Ibababa naman natin dito sa grounding pit mga lods. So bubutasan natin, lagyan natin ng 3/4 na 5 papunta dito sa lugar na to. Then grounding pit. Then yung grounding na to, siya na yung magbibigay ng kada ground dito sa isang meter base. Then bababa yun dito sa dito sa breaker gutter. Meron tayong hinila na wire dito sa breaker gutter, 3.5 mm yun. So yung ilalagay natin dito na 8 papunta dito sa meter, dalawang conductor yun na line 1, line 2, then isang ground. So ilalagay natin yung dito sa center. So susunod na yun, pakikita ko lang sa inyo susunod. Basta mangyayari yan is grounding bus bar, bababa ng mga meter. Bababa na meter yon. Then maglalagay tayo ng yung 3.5 na yung 3.5 natin dito, iko-couple lang natin yung dito sa grounding nila para kumuha siya ng ground. Then may distribute niya dun sa kada unit itong gutter na to. Ay mga lodi, so lalagay ko na lang muna yung mga nalagay ko na wire, lalagay ko na. So temporary lang, hindi ko hihigpitan to kasi wala pa yung meter base. So papa-apply na natin to para makuha yung meter base, malagay yung meter base, ma-fix yung meter base. Mainit mga lodi, mainit. Grabe ang init. Kaya mga lodi, so pinaglalagay na natin yung pipe para makita na rin kung sakaling i-apply ay yung meter base na lang yung hinihintay. Determinate na rin natin to yung main galing dito sa bus bar papunta to sa main cutout. So taytapan ko lang muna to, yung mga butas na to, para hindi siya pasukan ng kung ano-ano. Ay malade. So nilagyan natin ng tape para hindi lang pasukin ng mga kung ano-ano yan. Ito ipapay na lang natin to, pero hintayin muna natin yung mga meter base. Kasi hindi natin malalagay yung meter base ng basta bipix lang natin. Kasi makita niyo yung pag tinred niyo yung meter base dito, hindi niyo to malalagay tsaka itong lugar na to ng sakto mga lodi. So kailangan medyo angat to. Then tsaka niyo bababa, kailangan nakapix na lahat tong meter base dito. Pag angat natin ito, tsaka natin yan ibababa dito. So dapat maluwag yun dahil nakaano rin dito sa lugar na to, kasi gaganon din yan. So kung ano yung gagawin natin, discard dyan mga natin. So hintay-hintay na lang muna natin yung meter base. Madali na yan pag nagyan na yung meter base. Ang service entrance natin mga lads yan. So yun yung pinagamitan natin, yung Unistrut clamp, Unistrut na angle na channel para do sa Unistrut clamp na pagkakapitan. So okay na yan. Yung lang, yung rod natin, then bubutasan natin ito ng 3/4 pababa nung itong number 22 na wire galing bus bar papunta dyan sa rod. Ayan mga lodi. So nilagay na natin yung grounding. Makita niyo yung grounding yan. So yun yung pinakang
common ground para dito sa meter center mo. Yun yung common ground na galing dun sa taas. Then yung line 1, line 2 yan. Ayan, line 1, line 2 mga lodi. So ang kulang na lang natin dito is yung pababa ng meter. So wait natin yung meter. Pwede na rin natin lagyan yung mga ano nito, yung mga i-crimp na natin yung ano, yung number 8 pupunta dito sa mga meter. Makita nyo maiksi naman yung iba. Yung iba mahaba. So depende sa panggagalingan. Yun yung line 1. Ito yung line 2 mga lods. So yung isang line dyan, kukuha isang line dito. I-distribute sila dito kada meter. Ayan. Hinak na yan. Sobrang init mga lodi. Stress na ng hapon. So yun yung ano, yun yung wire. Bumaba service entrance. Cut out, main cut out. Bus bar gutter. Diyan yung magdi-distribute ng ano, ng power. Pupunta sa mga meter. Then after meter load side, merong ano diyan, merong main cut out ng mga unit. Itong natin sa breaker gutter. Cut out ng kada unit.